na tayo ng sitwasyon at alamin ang kalagayan ngayon ng PITX dahil nasa linya po natin ngayon si Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa. Ma'am Colleen, good morning. Hello, Sir Rod. Magandang araw po. Opo, sa mga oras na ito, ilan na po yung mga pasaherong naitala dyan sa may PITX, ma'am? As of 8 a.m., nakita natin na 41,000 na ang dumadayo dito sa ating terminal at inaasahan natin na within the day, aabot ito ng 200,000 dahil ngayon po ang last day ng pasok. And then syempre yung iba nating mga dating nagpokotse, ngayon po ay daily commuters na natin. Tumaas ba ito compare last year? Yes po, mas mataas po dahil last year umaabot lang po tayo ng 150 to 160,000. Ngayon po ay nasa 180,000 na po pumapalo ang araw-araw natin. So talagang ang dami na pong nako-commute, ayaw na magdala ng sasakyan, no? Yes, oo, totoo yan, sir. Oo. So, well, ngayong araw, Miyerkules Santo, dumoble ho ba yung pasahero compare yesterday at nung Lunes, ma'am? Actually, mas tumaas lamang po dahil nung Lunes nasa 190,000 na po halos ang mga pasahero natin. So ngayon po, nakikita natin umaga pa lamang, mas marami na pong nag-walk-in din na mga pasahero natin. Dahil yung iba po ay may mandato na mag-work from home na sila, Okay. Oo. Pero sapat naman po ang mga bus, Ma'am Colleen. Yan naman po ang tinutugunan natin, dahil nakipag-ugnayan naman po tayo sa mga bus companies, lalo na po para sa biyaheng Bicol, dahil yan po ang usual nating nagpo-fully book, So may marami naman pong nakalaan na extra trips para dyan. And then syempre po sa mga iba naman po nating mga ruta, lalo na po kung magpo-fully book today, may nakaantabay na po pong extra trips. And then syempre, LTFRB rin po ay nandito para makapag-issue po ng special permit. Oo. Meron pa ba meron pa rin po ba kayong na-discovery na may mga kumpanya ng bus na nagtaas po ng kanilang pasay? Di ba doon nakarang araw, marami-rami ho yung mga na-discovery po ninyo mga kumpanya na nagpatupad ng fare hike. Ngayon, nga po, Yun po ang binabantayan pa rin natin. Patuloy po yan, dahil syempre in-ensure lang po natin na hindi po malalamangan ng mga pasahero natin. Dahil ang terminalan po ay para sa mga pasahero natin. Oo. Pero pagkatapos nung ma-discovery po ninyo, so far, wala na hong mga iba pang kumpanya na gumawa po sila ng kanilang sariling desisyon na magpatupad ng fare hike. Wala nang so ganung far po, incident. wala pa naman po. Ulit tayo nababalitaan. And hopefully, wala na po tayong mabalitaan na magtaas ng pamasahe. Oo. Pero itong mga na-discovery mga bus company na nagpatupad ng kanilang sariling fare hike, ma'am, sinuspindi na po ba yung kanilang biyahe? As of now, wala pa po tayo na-receive na memo dahil hindi pa po naman sila napapatawag. Dahil may show cause order pa lamang po pero wala pa naman pong stop operations na tinatawag. So, sa madaling salita, patuloy pa rin po silang nag-ooperate. Patuloy pa rin yung biyahe As of now. Pero yung kanilang pamasahe, binaba na po sa normal. Wala naman na po tayo nababalitaan ng mga pasahero na nagko-complaining. Ayun, okay. Ma'am, okay, panghuli na lang, paalala po ninyo sa ating mga biyahero na pupunta, ngayon pa lang pupunta dyan sa may PITX. Ano ho ba yung mga dapat nilang paghandaan at dapat tandaan? Para sa mga pasahero, lalo na kung alam po natin na ang ating biyahe ay papunta sa Bicol, please ensure po na makapunta na po tayo early dito sa terminal para po sa walk-in, lalo na po kung wala tayong reservations. Diretso po tayo sa ticket booths natin, para hindi rin po tayo matawag ng kung mga tinatawag nating mga kolorum sa outside ng PITX. Diretso na lamang po sa loob, ticket booth. Then syempre, prohibited items po, bawal na bawal pong dalhin. Flammable items, sharp objects, guns, and ammunition. Thank you very much, Ma'am Colleen. Mabuhay po kayo. Thank you, Sir Rod. Good morning. All right, PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa. Opo.